Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, natakot si Ador dahil inakala niyang patay ng babae na naaksidente niya. Hindi niya alam na nagkukunwari lang pala ito. Lalo siyang kinabahan nang maisip niyang wala siyang ibang magagawa sa buhaya na kinatatakutan niya. Dinala nila sa ospital. Nang matuklasan na buhay pa ang babae, upang mawala ang responsibilidad, nag-iwan si Gadon ng pera sa doktor para gastusan kung sakaling hindi makaligtas at mamatay ito. Sa ospital, tumakas si Negra Diabla, kaya't nasundan niya si Gadon at si Ador. Nalaman ni Madam Shona ang nangyari at binigyan niya ng babala si Gadon. Pumunta sila kasama si Masa sa ospital at doon nila natuklasan na hindi pala namatay ang babae kundi kusang umalis. At sa tulong ni Madam Shona, ibinalik ng doktora ang perang iniwan ni Gadon. At ngayon, pakinggan ninyo ang pagpapatuloy ng nobela pinamagatang Immortal! Ano bang gagawin ko? Hindi pa rin lumalabas ang boses ko. Pero kailangan kong pilitin. Hindi pwedeng habang buhay na lang akong pipi. Kasalanan ng babaeng iyon. Impakta pala siya.
Alagad ng demonyo ang babaeng iyon na nakita ko. Oh, imposibleng hindi siya patay nung nabundol siya. Pero bakit hindi nga ba siya namatay? Para sana wala na akong problema. Oh, wala rin. Hindi pa rin lumalabas ang boses ko. Ha? Oh, si Masa yun na sumisigaw ng... Oh. Anong nangyari sa'yo, Masa? Ha? Ay, salamat! Nakalabas lang boses ko! Yes! Tulungan mo ako, Ador! May pumasok ka sa damit ko, sa likod! Tatalon ka! Talon! Ganyan! Oh! Oh! Yan na! Nahulog na! Oh! Patayin mo yan, Ador! Patayin mo! Wala na! Sumibat na! Eh, Masa, mabuti na lang at hindi ka kinagat. Ay, sandali. Pakiramdaman ko. Wala na. Wala naman akong maramdamang masakit sa katawan ko. Ay, Diyos ko po, salamat. Akala ko mamamatay na ako. Ay, ano itong nangyayari sa akin? Sandali lang. Mabutit lumabas na ang boses mo. Nakakapagsalita ka na. Kalmado na rin si Masa. Pero sobra pa rin ang kaba niya. Mabuti at wala sila Madam at Sir Garong. Ano kayang sasabihin nila sa nangyaring ito? Baka mamaya isipin nila na si Masa ay sinapian ng demonyo. Pero wala naman siyang kasalanan. Ang boses ko lang ang problema. Bakit bigla itong nawala? Hindi ako makapagsalita. Pero bumalik naman kahit papaano. Ay, ano kaya ang nangyayari sa akin? At ganito. Baka ngayong babaeng matanda na hinihilala kong may alagang buhaya ang pinagmulan ng lahat ng ito. Siya nga ang susi sa mga pangyayaring ito. Pero mahiwaga yata ang matandang babae na yun, Impakta, demonya. Ako na ba ang susunod na bibiktimahin? Kailan nga ba yung huling beses na kumain tayo rito sa restaurant? Tayong apat lang na magkakasama ng mga anak mo, iho. Mama, alam kong magugulat kayo sa sasabihin ko. Kasi, alam niyo namang ayaw kong naaalala pa ang tungkol sa dati niyong manugang. Matagal na rin yun. Kaya nagulat ako. Kahit na masaya ako. Dahil alam ko na hindi na mauulit pa iyon. Naaalala ko kasi ang asawa ko, Mama. Kung buhay pa siya, 40 taon na sana siya ngayon. Iho, Para kina Aris at Carmine ang araw na ta. Kasi,
naaalala nila ang babaeng yan. Ang mami nila. Na hanggang ngayon, siya pa rin ang pinakamahalaga. Hinding-hindi ko maipagpapalit sa iba para sa mga anak ko. Masaya ako para sa mga apo ko, iho. Alam kong kahit wala na ako, hindi sila magiging kawawa. Dahil andyan ka bilang ama na talagang nagmamahal sa kanila. Oh, siya. Ituloy na natin ang kumain. Tapos na rin kumain ang mga anak mo. Buti at may swing sa labas ng restaurant. Nandoon sila na naghihintay. Siguro ayaw na nilang umalis. Kasi gustong-gusto ni Aris na maglaro doon sa swing. Oo nga naman. Talaga yung apo ko. Hindi napapagod kahit anong oras pa siya maglaro. Baka sabihin nyo na namang kamukha ko siya, mama. Ay, siyempre naman, kamukha mo siya. Talagang magkasing hawig kayo. Nandito lang ako sa labas na nakatambay. Hinihintay kong lumabas ang mga amo ko. Ay nako, kinakabahan pa rin ako. Kasi si Masa na nasa kwarto niya. Ako pa naman ang nagluto para sa handaan nila. Pero hindi rin ako nakasama sa salo-salo. Ay, ano ba yan? Naiinggit ako kay Sir Garon. Kahit palagi siyang abala, mayroon pa rin siyang oras para sa mga anak niya at sa kanyang ina. Mayroon pa raw silang espesyal na okasyon na pang pamilya lang. Kaya silang 4 lang ang kumain sa loob. Ay, naku naman, oh. Ay, mabuti na lang. At nakakapagsalita na rin ako ngayon. Kasi kung hindi, baka paalisin na talaga ako nila sa bahay na ito at mawalan ako ng trabaho. Pero baka sabihin nila na nagbabalat kayo lang ako kasi may kasalanan akong gusto kong maitago. Yan na lang ang laging pumapasok sa isip ko. Kasi ano bang mga nangyayari at hindi naiintindihan? Tulad nung alibot na yun. Buhaya at alibot na naman ang nagiging problema ko. At nadadamay pa si Masa. Ay, ano kaya ang susunod? Baka mamaya bigla namang magpakita ang bayawak dyan sa paligid. Ilayo mo, Panginoon. O baka naman hindi. Baka tunog ng alitap-tap pa ang lumabas. Ay, ano ba ito? Diyos ko, Lord. Pero, mas maganda kung si Bayawak ang magpakita sa akin. Huliin ko agad at kakatayin ko. Pulutan na ito. Matitikman ko ang laman niya. Ayo.
At kung mahuli ko, gagawin kong adobo. Ay, ang sarap. Ha? Ay, nandiyan na pala si Nasir Garong. Ay, bubuksan ko na agad. Ay, tuloy kayo, sir! Tuloy kayo! Bubuksan ko na ang gate! Nakakapagsalita ka na pala, Ador. Mabuti naman. Pero nagtataka ako. Sir. Ano bang nangyari sa'yo, Ador? Sir, alam kong hindi kayo maniniwala sa nangyayari kahit ikwento ko lahat. Ano na naman bang nangyari? May nagpakita bang buhaya? Hindi buhaya, ma'am. Alibot. Ano? Alibot? Anong nangyari? Bakit may alibot? Nagulat ako kanina at sumisigaw na nagpapatulong si Masa. Kasi biglang may alibot na pumasok sa damit niya. Ano? Ay, Diyos na maawain. Ibig bang sabihin, buhay ang alibot? Paano nagkaroon ng alibot dito? Hindi na ako magtataka kung makakita man ako ng alibot, Mama. Buhaya nga, meron din dito. Ha? Ba't ka natatawa, iho? Totoo, Mama. Napakaraming hindi maipaliwanag na pangyayari. Kaya, wag na kayong magulat. So, ano ang nangyari nung sumuksok ang alibot sa damit ni Masa, Ador? Kasi ayaw ko namang ako mismo ang magpalabas ng alibot mula sa damit niya. Kaya naglundag-lundag siya. Ayun, nalaglag yung alibot. Nung kalaunan, umalis na yung alibot. At nasaan na si Masa ngayon? Nasa kwarto pa niya, madam. Nagpapahinga. At ano naman ang dahilan kung bakit ka nagsimulang magsalita? Baka naman nagkukunwari ka, Ador. Hindi po ako nagkukunwari, sir. Totoo ang sinasabi ko. Patawarin niyo ako. Ano nga ba talaga ang nangyari sa'yo? Yan nga po ang hindi ko maintindihan, sir. Kasi, nung tinulungan ko si Masa at sinabi niyang alibot ang pumasok sa damit niya, nagsisigaw din ako. At nung kalaunan, nagulat na lang ako. At, bumalik ang boses ko. Nakapagsalita na ulit ako, sir. Ganon ba? Oo, sir. Maniwala kayo o hindi, iyan talaga ang nangyari. Ngayon na naman ako isasama ni Sir. At ngayon, kasama namin si Amal. May gusto raw siyang ipakita sa akin. Ang tanong, ano kaya yun? Nakalabas na ako ng kwarto. Pero dadaan muna ako sa opisina para i-off ang main switch ng kuryente. Para siguradong ligtas ang lahat kung sakaling may emergency. Ayan ang helikopter ni Sir Artemio. Napakayaman talaga ni Sir. May sarili siyang helikopter. Pero kapag tinitingnan mo siya, hindi mo akalain na isa pala siyang milyonaryo. Simpleng tao lang ang anyo niya. Saka, wala rin naman akong gagawin kaya
pupunta na lang ako sa bahay ni Riani. Mag-isa lang siya doon. Kasi nagsasama sina Sir Artemio, Amar at Engineer Marlon sa helikopter. Siya palang tumatawag. Hello, Riani. Nakikita kita dyan sa hardin, Dalia. Mag-isa ka lang dyan, ano? Magkakasama sina Sir Artemio, Amar at Engineer Marlon na sumakay ng helicopter. Oo, kaya pupunta na lang ako dyan sa bahay nyo. O sige, hintayin kita. Puntahan mo ako dito sa rooftop ng bahay ko. Hintayin kita ha, punta ka na rito. Siyempre pupunta ako. Bye. Hindi na ako maboboring. Mabuti na lang. At nakilala ko si Riani. Lalo pat magkalapit lang ang bahay namin. Hindi ko talaga akalain. Pinaupo ako ni Sir dito sa likod para mapanood ko sila ni Amar. Para nagtuturo siya sa harapan. Parang dalawa silang piloto dahil nakasuot din ng uniforme si Amar. Tinuturuan niya nga ba si Amar? Baka sinasanay ni Sir si Amar. Tama. Sinasanay niya na magpalipat ng helicopter. Ano na lang, abogado? Ay, ang ganda ng pwesto. Ay, lumabas tayo sa ilalim ng malaking tulay. Ayan. Mayroon ding maliliit na tulay na nakita ko roon. Doon tayo mamalagi kasama ang buhaya na inuutusan ko. Hindi naman kalayuan sa malaking tulay na palaging dinadaanan ng mga tao. Ay, ang mga batang naglalakad diyan sa tulay. Magkakapareho pa ang mga damit nila. At may dalang bag na nakasabit sa likod nila. Ayos! Marami palang nagdaraan dyan sa tulay. Siguradong may malalaglag na naman mamaya. Nandito ka lang sa ilalim ng malaking bato, buhaya komando. Ito na rin ang tulda na ginawa ko rito sa ibabaw ng bato. Sapat na itong tulugan ko. Hindi ba sabi mo'y mabubusog ka ulit? Sabagay, kahapon pa lang yung kinain mong bata. Tuta lang naman yun. Kaya mabubusog ka ulit. Maghintay ka lang. Itulog mo na lang ang gutom mo hanggang mamayang gabi. Ako ang bahala.
Siguradong busog ka na naman. Mamayang gabi, buhaya komando. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lufimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!